Once again, thank you so much everyone. Naku po mga kababayan, Korte Suprema, naglabas na ng ultimatum. Naku po mga kababayan, ultimatum na magpa-hair follicle test na yung ating Pangulong Bongbong Kabayan. Nako, siyempre BP Sara, new president na pag lumabas na ang resulta. Naku po mga kababayan, kabang-abang iyan. Naku po, pero bago pa po yan mga kababayan, siyempre, panoorin muna natin to kabayan, itong mas pinili pa ni BP Sara ang magtrabaho kaysa dumalo sa impeachment hearing kahapon dun sa Kamara mga kababayan. Naku po mga kababayan, talagang ready na yung ating future president mga kababayan, new president sa 2028, BP Sara mga kababayan, eto. Tuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, tinalakay ang testimonya ng National Bureau of Investigation kabilang ang umano'y pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sa halip na dumalo, mas pinili ng Vice Presidente na magtungo sa pagbubukas ng Extra Plus Ordinary, the Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibit sa isang mall sa Laguna. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya ang layunin ng exhibit na ilapit ang kasaysayan sa mga tao. To honor nearly a century of service, we are bringing this exhibit to 90 locations across the archipelago. Because history should not be locked inside museums. It should be brought to the people. It belongs where the people are. Tampok sa exhibit ang kasaysayan ng Office of the Vice President at ang ambag ng mga naging Vice Presidente ng bansa. Ayon pa kay VP Sara, madalas na hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala ang posisyon ng Vice Presidente. Sa matagal na panahon, ang Vice Presidency ay itinuturing na isang posisyon ng paghihintay. Ngunit ibang kwento ang isinasalaysay ng exhibit na ito. Itinatala nito ang 14 na leader na humawak sa pwestong ito. Pinangalagaan nila ang Republika sa mga pinakamahirap na sandali ng ating bayan. Dagdag niya, hindi gaanong napapansin ang papel ng mga Vice Presidente sa kabila ng kahalagahan ng kanilang kontribusyon lalo na sa panahon ng krisis. Hindi sila laging nakakakuha ng palakpak. Hindi sila laging naaalala. Ngunit sa panahong kinakailangan ng bansa ang katatagan, nandoon ang ating mga Vice Presidents. This is the real story of the Vice Presidency. Not power, not prestige. Ordinary people with extraordinary love for the Philippines. Sa huli, hinikayat ni VP Sara ang publiko na bisitahin ang exhibit. Bukas ang exhibit hanggang May 13, 2026. Kita nyo yun mga kababayan? Diba? Kong Luistro. Ito yung gusto nyong ipa-impeach, Diba? Nagtatrabaho siyempre mga kababayan. Diba? Ba't pa siya pumunta dyan kahapon sa kamera? Diba? Diba mga kababayan? Pag pumunta si BP Sara kahapon sa kamera, naku po mga kababayan, mas lalong trending yun, Kasi alam naman natin si BP Inday kabayan na talagang hindi nagpapatalo. Talo yan pagdating sa bardagulan kabayan. Di ba? Bihira, Kayang-kaya yan, BP Inday, pero wala Hindi na kailangan mga kababayan di ba? Sa Senado, syempre. Pag matuloy. Di ba mga kababayan? Yung mga kababayan, Korte Suprema, di ba? Yung ating Pangulo ay ilang araw ngayon mga kababayan na ibinigay para makapag-hair follicle test. Nako po, paglabas ng resulta nun, nako po mga kababayan, baka di na matuloy yung impeachment. Nako, lagot lahat mga kababayan. Di po ba? Nako po mga kababayan, grabe yung kahambugan dito ni Kong Luistro mga kababayan, tingnan natin magreklamo na sila hanggat gusto nila.
Naku po. Pambihira talaga. At eto pa mga kababayan. Oh, lahat ng ebidensya ay malakas. Figures don't lie. Naninisik pa yung mata. Instead, nanlilisik mga kababayan. Habang nangangape. Pambihira mga kababayan, oh. Oh, lahat ng evidence ay malakas. Figures don't lie. Di umano. Pero yung BIR box mga kababayan ay in fairness tila natakot sila dun mga kababayan, no? Akala natin kahapon mga kababayan na i-bend the law na naman nila. Diba? Sinubukan pa nga ni Kong Marcoleta mga kababayan na sige go, open nyo yung box. Pabor ako dyan. Basta't alalahanin ninyo yung patas pagkatapos yung ma-open yung box na yan. Diba mga kababayan? Pambihira talaga itong si Luistro mga kababayan, no? Oh, tingnan nyo naman, no? Habang nangangape, kabayan. At eto na nga po mga kababayan, good news, no? Korte Suprema hatol kay BBM. Naglabas na ng ultimatum sa palasyo. BP Sara, uupo na nga ba mga kababayan? Siyempre pagkatapos ng resulta sa hair follicle test ng ating Pangulo. Naku po, eto mga kababayan, pakinggan natin si Coach Oli, mga kababayan ng Balateros. Go Coach! Ito po ang magiging topic natin for today. BBM. Ito, inaantay ito. Ito, Naku po. gustong-gusto to ng taong bayan. Maraming nag-aantay dito. Maraming Correct, Coach. magdidiwang pag ito ay natuloy. Correct. BBM, malapit ng magpa-drug test. Ayan po ang magiging topic natin sa araw na ito. Huwag pong kakalimutan na sana po pagpasok nyo pa lang, i-like nyo na agad itong vlog na Siyempre. ito or itong Siyempre, video na siyempre. ito. Tama. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Ito po, magandang balita ito at ito po yung inaantay ng mga Pilipino. Sana lang po ay hindi ito mapolitika na naman. Tama. Dapat siguro magkusang loob na si Bongbong Marcos. Huwag niya nang takbuhan ito. Ang tagal niya nang tinatakbuhan ito Even before the election, binablog ko na yan, Bongbong Marcos, hindi mo matatakbuhan itong issue na to. Susuwagin ka niyan. Kasi Ang lakas pa namang tumakbo ng ating presidente, Coach. Di po ba mga kababayan? Di ba nag-jumping jack pa? Yun pala mga kababayan ay tila alam na nila na yung Korte Suprema mga kababayan ay china-challenge sila na yung Pangulo ay magpa-hair follicle test na kabayan. Di ba? Kaya pala tila ba'y nag-healthy-healthyhan at nag-aastang malakas yung ating Pangulo mga kababayan, no? Di ba? Di ba mga kababayan? Di ba? Pagkatapos nung gagawa niyang yun, di ba yung Korte Suprema mga kababayan ay naglabas ng ultimatum sa palasyo na syempre kasali na yung magpa-hair follicle test siya. Nako po mga kababayan, no? maghahanap ang taong bayan ng katotohanan. Ito na Tama. po yung inaantay ninyo. Tama, Coach. Malapit na. Eto na talaga. Suportado ng nakararaming Pilipino ang inihaing petisyon sa kataas-taasang hukuman na humihiling na sumailalim sa physical at medical examination si Pangulong Marcos Jr. at isa publiko ang medical report nito. Tama. Madeline Ulitin ko isa publiko ang medical records. At hindi lang yon, pati drug test. Pilar Moratillo sa balita. Dapat. Siyempre, para malaman ng mamamayan.
Oo, Correct. tama yun. Kailangan malaman ng publiko. Kahit Correct. naman sinong presidente dati pa eh. Kung anong kalagayan ng presidente, dapat malalaman ng taong bayan yun eh. Itong iginiit ng ilan nating kababayan na nakausap ng Net25 News team patungkol sa petisyon sa Korte Suprema na humihiling na atasan nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa physical examination. Sa petisyong inihain ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, iginiit nito na ang kalusugan at well-being ng Pangulo ay matter of public concern at dapat isa publiko. Bukod sa physical exam, hiniling rin na magpasailalim ang Pangulo sa hair follicle test para malaman kung gumagamit ba ito ng illegal na droga. Yun. Bongbong Marcos, sana naman. Wag na naman yung ipakita mo yung sa St. Luke's tapos na. Hindi ko po pinagbibintangan ng St. Correct, Luke's na correct. fake news. Kaya lang, naglabas sila tapos na. Diba? Sana, magtawag ka ng media. Tama. Oh. Pag naglabas ka ng medical records, pa-interview mo rin yung Live. naglabas na doktor, na ito ay legit. And at the same time, pag nagpa-drug test ka, magsama ka ng media. Eto, dito ako magpapa-drug test. At syempre mga kababayan, pag ginawa nila yan ay, di ba, dapat naka-live mga kababayan, no? Di ba? Delikado kabayan pag hindi live, di po ba? Alam naman natin yung mga galawan nila kabayan. Di ba? Kaya dapat live talaga yan gagawin nila, coach. O dito sa ospital na ito, o dito sa PIDEA na to, hair follicle test, ito, bubunutin ko mismo, ibibigay ko kay doktor, kwek-kwek. I-examine nyo yan. Walang gusot. Ang punto rito ng Korte Suprema ay maalis ang pagdududa ng Tama. taong bayan. Tama. Tama mga kababayan, no? Di ba? Simpleng-simple lang yung kahilingan ng taong bayan, di ba? Tapos sasabihin pa ni Auntie Claire na chuchu-barucho, anong sagot niya mga babayan. Di ba? Ililihis niya pa. Simpleng-simple lang, hair follicle test yung hinihingi ng sambayanang Pilipino kabayan para magkaalaman na. Di ba? Pag negative, di, mabuti mga kababayan, di ba? Pero pag positive mga kababayan, ay naku po, BP Sara, new president na mga kababayan. Di ba? Di naaabot yung impeachment niya dun sa Senado. Kung sakali man, no? Hindi para lusutan. Tama. Naiintindihan? Kasi kung dadayain nyo lang, or gagawin nyo lang yung drug test ng hindi convincing, walang Wala. purpose. Ang Wala. pinaka-purpose, Wala. maalis Tama. yung duda at manumbalik ang tiwala sa'yo. Correct. Hindi babalik ang tiwala ng taong bayan sa'yo. Remember this, mawawala ang mandato mo pag wala ang tiwala ng taong bayan. It's just a matter of time. Correct. Pag yaan, napatunayan mo na hair follicle test, live, maniniwala ang taong bayan sa'yo. Oh? Ano kayang palagay dito ng publiko? Para sa kanya din yun eh. Kung nagsisinungaling ba siya o hindi, totoo sinabi niya nga wala siyang bisyo, ganyan. Oo, kung kailangan talaga niya magpatis para malaman din ng taong bayan kung totoo ba talaga o hindi. Tama. Siguro Tama. sir, para mas okay po yung sa mga tao. Una Kasi, alam mo, hindi naman kailangan, pinahihirapan pa. Tama. Diba? Halimbawa ako. Oo, Diba? sige coach. Go, Ako coach. ay isang, halimbawa, senador. At duda ang taong bayan na ako'y gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Di kasino ba namang sabihin ko, sige, i-live natin. Diba? Andali ko, sige, gusto mo 3 times a day. Gaya kay Pulong nun mga kababayan, di ba? Live yun mga kababayan. Nagpa-hair follicle test si Pulong mga kababayan, Pulong Duterte. Para mawala yung akusasyon sa kanya. Negative. Di ba mga kababayan? Tapos ang usapan. Tapos ang haka-haka mga kababayan. Di 3 ba? times a week, magpa-drug test ako. Andali naman eh. Bongbong naman, nagtataka ako sa iyo. Bakit tago ka ng tago sa drug test? Kailangan mo pa ang Korte Suprema. Pambihira Tama. naman. Tama. May maraming, Bongbong Marcos, maraming paraan na pwede mo namang padaliin ang buhay ng Pilipino. Bakit pati pagpapadrug test, pati medical test mo, pinahihirapan mo pa ang Pilipinas? Wala ka namang gagawin dito sa Pilipinas kung hindi pahirapan kami. Tama mga kababayan, no?
Di ba tayo mga kababayan, pag nag-apply tayo ng trabaho, ay syempre, hinahanapan tayo ng drug test mga kababayan. Di po ba? Yan yung isang requirements mga kababayan. Di ba, para makapagtrabaho ka. Tapos yung ating mahal na Pangulo, pilit pang ng kanyang tagapagsalita na si Auntie Claire mga kababayan ay nililihis o dinedepensahan para hindi lang makapag-drug test. Tila ba hindi na raw kailangang mag-drug test dahil yung ating Pangulo ay sobrang malusog, malakas. Nagda-jumping jack kabayan. Di ba? Ang bihira mga kababayan, no? Dito, inatasan ng Korte Suprema ang Pangulo na magkomento sa nasabing petisyon. 10 araw ang ibinigay ng SC para maisumite ang komento. Sabi ng Malacanang, susunod sila sa Korte Suprema. Sige, go. Kung utos po ng Supreme Court yan, ay gagampan na lang po at gagawa po ng komento. Paano siya makakapag-comment? Abogado siya. Kontra niya Supreme Court o madidisbar siya. Yun naman pala Pero kayo puminta. Pintahin nyo yung pagmumukha ni Claire Castro sa sagot niyang yan. Stress. Stress ka. Mukha bang confident si Claire Castro dyan sa Hindi. examination na yan? Mukhang hindi. Dyan sa medical exam at saka sa hair follicle test. Mukha ba hindi siyang kabayan. confident? Mukhang hindi, O coach. mukhang stress siya? Stress, oh. Hindi yung sinabi niya na gagawin nila. Yung kanyang demeanor. Mukha bang gusto niya? Mukhang ayaw niya. Dito pa lang nilalaglag niya na si Bongbong Marcos. Parang isip-isip. Ako ang dating sa akin, pambira, yari na tayo dito. Yari na kami rito. Malaking problema to. Paano na namang lulusutan? Diba yung ganyang mukha di ba? Tama. Mukha ba siyang masaya? Hindi, tignan nyo naman kabayan, no? Coach, tignan nyo naman, no? Umuubuso na siya ng palusot. Ay, nakahirap magtanggol, no? Sa palpak na amo. Gagawa po ng komento. Madilim Villar Moratillo para sa mata. Yan. So, good luck sa'yo, Bongbong Marcos, at sana i-live mo. Huwag mong Tama. taguan at lusutan ng Tama, batas. live mga kabayan. Next po. Uy, Pag-usapan natin bahagya ito kasi gusto ko lang matawa kayo. sige. Sige, go, coach. Simulan mo, Risa, mga Tingnan nyo kabayan, po no? kung gaano kadesperada to si Risa yung Tiberos. Kulang na lang ilako ang sarili. Oh. Hindi, magkaroon ka naman ng kahihiyan sa sarili, Risa Ontiveros. Ilang beses ko namang sinabi na bukas at willing ako gawin yung tungkuling iyon. So right now, seryosong pinaghahandaan at kinoconsider yung possibility na yon. And eventually, kung ako or kung iba pa sa hanay namin ang lumabas na pinakamalakas mula sa aming hanay, ang magiging, as from the start, ang magiging posisyon ko pa rin ay magkaisa kami para suportahan whether Ito yan. So, sa madaling salita, si Risa ay pumupostura or nilalako ang sarili na siya ay handang tumakbo. Samantalang yung iba pinipilit, si Risa nagpupumilit. Can you feel? Can you see the obvious? Can you see the desperation of Risa? Naku po. Can you see the desperation of the yellows? Correct, Diba? coach. Pilit to ng pilit. Hindi nga ata aabot sa 1% ang sa survey ito si Risa. Maswerte na kung umabot ng 3% sa survey ito si Risa. 'Di ba? Maawa naman kayo mga pinklawan. Kung ito ang inyong gagawing standard bearer. Alam mo, ganito lang kasimple yan. Tunay na inodoro ang dilawan. Tunay na laos na ang dilawan. Tunay na wala ng influence ang dilawan. Tunay na desperado na ang dilawan kung ginawa nilang standard bearer to si Risa. O wala talaga. Wala na silang pag-asa. Kaya pag ito naging standard bearer nyo, asahan ninyo si Trillanes, alis na nagbansa.
Walang panalo to. Malayo sa kalingkingan. Tama, mga kababayan, no? Di ba? Talagang ipinapush talaga ang sarili nitong si Madam Risa, mga kababayan, no? Para syempre, siya yung magiging standard bearer nila. Di ba? Itong si Madam Leni ay, di ba, nagdeklara na mga kababayan na hindi tatakbo. So meaning yan, mga kababayan, nag-a-assume na tong si Madam Risa na siya na talaga ang the one, the big one, na tatapat kay BP Sara ngayong 2028, kabayan. Di po ba? Di ba, mga kababayan? So meaning yan, mga kababayan, ay naku po, si BP Inday talagang panalong-panalo na. New president na natin ngayong 2028, panigurado yan, kabayan, pag itong si Risa. Di ba? Di ba, mga kababayan? Alam naman natin yan, di ba? Nung tumakbo nga ang senador yung si Madam ay, di ba? Di ba, mga kababayan? Nasa ano yun? Palapit sa panghuli ata yun, mga kababayan, di ba? Di ba? At yung naging teknik ni Madam Risa noon ay tila ba'y hindi siya bumanat sa mga Duterte, mga kababayan, noon. Tila ba'y ano siya? Ano ba, mga kababayan? Paluki-luki lang. Tila ba'y kumbaga, wala siyang pinapanigan, di ba, noon? Kahit, di ba, mga kababayan, ginagawa niya kahit, di ba, alam naman natin na dilawan siya. Pero nung malapit-lapit na yung eleksyon, mga kababayan, at yung campaign period na itong si Madam Risa, ay naku po, hindi to pumutak sa mga Duterte, mga kababayan. Kaya nakalusot. Di ba? Ngayon, alam nga namang hindi ka pumutak, mga kababayan, kalaban ka ni BP Sara pagdating ngayong 2028, maniguradong ika nga ni Coach Oli, inidoro na naman, kabayan. Di ba? At eto po, mga kababayan, pakinggan muna natin itong si Attorney Powa. Siyempre, legal team ni BP na yung mga kababayan, no? Bukol dito sa impeachment case ni BP Sara, mga kababayan. Pakinggan natin. Michael Powa. Yes po. Yusek Attorney Michael Powa, sir. Magandang umaga po, Attorney. Yes. Lakay, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Ayan, Attorney Powa, sir. Ayan, Yusek ka. Bakit hindi po ni minsan ay sumipot ang VP Sara sa mga pagdinig ng House Justice Committee, sir? Opo, Lakay, kasi meron talaga tayong objection doon sa naging mga proceedings or nature ng mga proceedings sa kinoconduct dyan. Yan nga po yung naging sanhi. Kaya tayo nag-file ng petisyon sa Korte Suprema questioning yung proceedings dahil sa aming pananaw ay hindi na po saklaw ng initiation ng impeachment ang nangyayari or kahit ihanlin tulad nila sa preliminary investigation. Ang pananaw kasi natin venturing into trial na po kasi yung mga nagaganap dyan na sa tingin namin ay dapat sa Senado na ginagawa at hindi dito sa Committee on Justice. So paano nyo tutugunan o pinaghahandaan itong resulta ng report ng hearing ng Justice Committee, Attorney Powa, sir? Sabi, meron na pong probable cause against VP. Opo, sa atin naman po, nasabi natin sa statement natin kahapon na hindi naman natin na ikinagulat based on the directions being taken by the committee na magiging ganyan talaga yung resulta. Tama. So, syempre po, ang mangyayari pa naman po ay magkakaroon ng committee report sa pagkakaintindi ko at iaakyat pa yan sa plenary for yung 1/3 vote na kinakailangan para matransmit yung articles of impeachment sa Senado. Ngayong May 4 ata yun, mga kababayan, no? Magkakaalaman na talaga. So abangan lang po natin yung mga magiging developments. Although hindi namin wini-waive yung objections namin dahil nga meron tayong petition before the Supreme Court. So hintayin din natin yun. Pero kung ano man ang mangyari, handa naman po ang defense team ng ating Vice Presidente. Hindi lang para depensahan siya pero para maipakita rin sa ating mga kababayan na walang basihan yung mga binabatong aligasyon laban sa kanya. Tama. Attorney, Sister El po ito, nabanggit nyo nga po na hindi umattend
dito sa Justice Committee dahil kumbaga ine-expect na natin yung magiging result. Pero once po na matransmit dyan po sa Senado ang inyo po bang Articles of impeachment. articles of impeachment, once na matransmit, attend po ba ang Vice Presidente? Hindi po matutulad dito sa nangyari sa House Justice Committee. Well, definitely we will participate in the proceedings. No? Yung ngayon, yung presence mismo ng Vice Presidente, it will depend kasi kung kinakailangan na nandun siya, depending kung yung incident for the day o yung trial date kailangan nandun siya. So those things are ano naman po, no? Nakikita naman natin hindi naman araw-araw na trial kailangan nandun ang respondent. So pero sa atin definitely kung umakyat to sa Senate we will participate, no, without waiving syempre yung aming paring aming objections dito sa nangyari kung paano nagsimula itong articles of impeachment, kumbaga kung paano yung proceedings ito sa Committee on Justice. Correct. Attorney, sino po ang members ng defense panel? Kayo ba ang lead? Hindi actually we're working with group of lawyers po kami. We're working with one another, led by of course Fortuna Narvasa and Salazar na law office, no, and then yung law office ko rin po Himala Vertusio, but I'm the one who's entering my appearance. And then meron din po kami sila Attorney Ralph Podota and Attorney Mark Vinluan. So kaya po medyo may misconception na ang dami-daming abogado, hindi naman po lahat yan ay kumbaga hindi lahat yan in-engage individually, no. It's just that syempre mga law firms po to working with one another, led of course by Fortuna Narvasa Salazar. Pero kumbaga sino ang istarang dyan? Yung mga nakikipagdebate, nag-cross-examine katulad ni impeachment ni Erap noon. Si Attorney Fortune ba ang ano dyan? Well, spread out po kami. Lahat po kami magkakaroon ng participation sa trial, no? Kasi talagang team effort po ito. Naku po mga kababayan, no? Sobrang nakaka-excite mga kababayan, no? Pag umabot na ito sa Senado, no? Di po ba mga kababayan? Di ba? Tila ba'y nakaka-excite mga kababayan. Pero kung ma-dismiss naman ay okay. Pero para lang sa akin mga kababayan, ha? Mukhang maganda, no? Maganda tingnan mga kababayan para magkaalaman. Di ba kasi itong the French team ni VP Sara mga kababayan ay sobrang galing to mga kababayan eh. Di ba yung Fortune lawyer na yan mga kababayan ay alam naman natin na isa yan sa batikan mga kababayan pagdating sa pagdepensa. Di ba? Naku po mga kababayan, no? Tila ba sa tunog ng pananalita ni Attorney Powa mga kababayan ay talagang handang-handa na sila. At syempre, excited na rin. Excited ng manalo kabayan. Di ba? Positive lang eh. Di ba? Ayan. Alam po nyo, Attorney Powa, sir, ayan, confident ba kayo na ma-absuelto ang VP Sara sa Senado? Dahil ngayon pa lamang sinasabi na mahirapan ang na ma-convict ang VP Sara sa Senado dahil sa dami ng mga support ng Vice Presidente sa Senado. Tama. Well, yan po kasi I think lakay nang gagaling yan dun sa yung mga nagbibilang ng numero based on political alliances, etc. Yes, sir. No? Sa atin naman, sa legal, we don't really want to go into the political kasi that's beyond our control eh. Anong makokontrol lang po namin ay yung mga ebidensyang iprepresenta namin, the way we cross-examine, yung ebidensya ng prosecution. So, dyan po confident tayo na talagang mapapatunayan natin na wala namang pagkakasalang ating Vice Presidente. Specifically, yung mga impeachable offenses, no? Wala namang ganun. So, dyan, confident po tayo. Siyempre, we are hopeful that the senators will of course vote based on the evidence. And yan naman po, we have to give our senators the benefit of the doubt pagdating sa mga bagay na yan. Ayan na, sinasabi. Wala na, finish na talaga mga kababayan, no? At napapansin niyo ba kababayan na itong si Attorney Powa ay, di ba, iba kung magsalita ang mga kababayan, no? Tila ba'y, di ba, maumay lang, simple, kalmado. Pero yung aura, mga kababayan, na talagang tago sa puso yung kanyang pananalita, mga kababayan. Di ba? Na alam niya mismo sa sarili niya na si BP Inday ay wala talagang kasalanan. At alam niya sa sarili niya, mga kababayan, na ma-de-defend talaga nila si BP Inday. At syempre, maipanalo, mga kababayan. Di ba? Di gaya ng iba dyan na pilit nilang mga kababayan, no?
Di ba? Nagagawa na lang ng kwento-kwento kahit ano-ano dyan, chuchubariche. Di ba? Gaya ni Antonio Kabayan. Di ba na kung nagsasalita yan si Antonio ay, di ba malalaman mo sa kanyang aura na may pinaghuhugutang kasinungalingan mga kababayan? Di ba, opinion lang natin yun mga kababayan sa kakarinig natin kay Trillanes na magsasalita mga kababayan, di ba? Noon hanggang ngayon mga kababayan, di ba talagang nasisense mo sa kanyang sarili, sa kanyang pananalita mga kababayan na may tinatagong sinungalingan kabayan. Di ba? Di gaya dito kay Atty. Poa mga kababayan na halatang halata na nasa puso yung kanyang mga binibitawang salita mga kababayan. Di ba? Ang bihira, no? Sabi na matibay na pong ebidensya, Atty. Poa, ayan si Congresswoman Laila de Lima, yung threat ng Vice Presidente sa Pangulong Marcos at First Lady at Speaker Martin. Opo, syempre po, naintindihan naman natin yung pinanggagalingan ni Representative Laila de Lima. Correct. Nirespeto po natin ang kanyang opinion at ang kanyang posisyon. Pero syempre, ibang posisyon ng defense, no? Kasi itong sila, Madam Laila mga kababayan ay gigil din tong makaganti sa Duterte. Kasi alam naman natin mga kababayan na nung panahon ni Tatay Digong ay itong si De Lima ay nakulong. Diba? Diba mga kababayan? Ang sarap-sarap ng buhay mga kababayan ni De Lima dati. Tapos nung umupo na si Tatay Digong mga kababayan, naku po, bisto lahat ng kalokohan ni Madam Laila noon mga kababayan. Diba? At pasalamat nga lang itong si Madam Laila diba? Si BBM si Pangulong Bongbong yung naging presidente mga kababayan. Kaya eto, nakalaya. Pero pagdating sa 2028 mga kababayan, ay naku po, baka balik na naman sa kulungan itong si Madam Laila kabayan. Diba? Kaya hanggat maaga pa or hanggat may tsansa pa mga kababayan ay eto, talagang isinusulong talaga ni Madam Laila na ma-impeach si VP Sara kabayan. Di ba? Ganyan naman po talaga sa litigation. So sa amin naman po, ang aming pananaw, wala pong, dyan po sa mga allegations sila, wala pong matibay na ebidensya at papapatunayan po natin na yun nga po, no, na walang basihan yung mga allegasyon. Bakit hindi yung pinagsasalita si VP Sara? Strategy Hindi naman po hindi natin siya pinagsasalita. But syempre sa legal matter, syempre, kaya siya kumuha ng mga abogado para kami po yung magsalita. But si VP naman po, as you can see, kahit na may mga ganitong impeachment proceedings laban sa kanya, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho niya dahil di naman pwedeng tumigil ang trabaho niya bilang Vice Presidente dahil lang may mga ganitong impeachment proceedings laban sa kanya. Attorney, ang binabanggit Tamang-tama yung sinasabi ni Atty. Poa mga kababayan, no? 'Di ba? Kita nyo kanina, sa unang video na pinakita natin kay VP Sara mga kababayan na 'di ba, pinagkaguluhan siya. At habang kahapon mga kababayan ay 'di ba, dininig yung impeachment diyan sa kamera, ay nako po, yung ating VP Inday Sara syempre nagtratrabaho mga kababayan. Kumbaga inuna yung trabaho niya. 'Di ba? Kababayan, yun ang nararapat talagang Pangulo ng Pilipinas, kabayan. dahil nga nasa isang exhibit ang At isa pa po mga kababayan, di ba? Sa gitna ng, di ba, tila ba'y unos, matatawag nating unos yan mga kababayan Di ba? Ikaw ba naman mga kababayan, may nakabinbin kang kanyan, impeachment. Yung aura mo mga kababayan ay di po ba ay kahit papano ay madadry ka mga kababayan na kung baga mga kababayan ay yung aura mo sa pang-araw-araw ay wala na. Di ba? Pero kay VP Sara mga kababayan, ay naku po, bakit laging fresh na fresh yung ating future president kabayan? Di ba? Pambira mga kababayan, talagang fresh na fresh mga kababayan. Kung alam niya sa sarili niya mga kababayan na wala siyang ginawang mali or wala siyang kasalanan kabayan. Di ba? Kita niyo mga kababayan, sila Saldico, Martin Romualdez mga kababayan. Di ba dati ay sobrang lusog? Ang laki-laki ng katawan mga kababayan.
Pero ngayon, ano na? Ano ngayon mga kababayan? Di ba? Yung nagsalita nga si Martin Romualdez Cabayan, di ba? Ay naku po, makikita mo talaga sa kanyang mga mata yung stress mga kababayan. Di ba? Yung stress na hindi nababayaran ng limpak na pera mga kababayan. Di ba? At syempre, si Saldico. Di ba? Oh, i-confirm mo yan kay BP Sara mga kababayan. Na grabe. Di ba? Laging ang nakihalubilo sa kapwa Pilipino, sa mga ordinaryong Pilipino mga kababayan. At pag nakikita mo yung aura ni BP Sara, ay naku po, talagang mamamangha ka. Kabayan? Di ba? Yun yung pilit ginagaya ni Madam Risa, kabayan. Pero wala eh. Hindi. Talagang nakadestin na yang si BP Sara na maging Pangulo natin ngayong 2028, kabayan. Di ba? Ika nga ni Atty. Sal Panelo mga kababayan na wala nang makapipigil pa mga kababayan. Vice Presidente, ang binabanggit po sa House Justice Committee ay malinaw na binabaliwala daw ng paikalawang Pangulo itong kanyang impeachment. We disagree po, no? Itong impeachment, kaya nga siya nagbuo ng legal team to kasi nga mga kababayan, nakita nila na itong si BP Sara ay hindi apektado mga kababayan sa kanilang mga pinagagawa. At hindi siyempre nasaktan mga kababayan sa kanilang pinagagawa. Diba? Kaya mas lalo silang mga kababayan umiinit. Diba? Mga kababayan. Kung makita mo kasi si BP Sara ay diba, ika nga natin kanina. Sobrang positive na positive mga kababayan. Yung confidence mga kababayan, diba? Yun yung isa sa ikinagalit nila mga kababayan. Diba? Kasi hindi nila nakitang kumbaga down si BP Sara mga kababayan eh. Diba? defenders because alam niyang seryoso to at gusto niya talagang ipakita sa taong bayan na wala siyang pagkakasala. Ngayon naman po pagdating po sa pag hindi attend sa committee, I think we've been consistent. It's because we have serious constitutional objections doon sa mga ginaganap sa committee, doon sa the way na nakakalap yung mga allegedly mga pieces of evidence. So ang VP naman po, hindi ko nga maintindihan, wala naman pong masama sa ginawa niya dahil yung ginawa naman po niya kahapon ay parte ng kanyang trabaho bilang Vice Presidente. Hindi po pwede tumigil ang trabaho ng Vice Presidente dahil lang po may mga ganitong aligasyon laban sa kanya. Attorney Powa, sir, maraming salamat sa paliwanag. Ang bira talaga mga kababayan, no? Di ba? Dito pa lang mga kababayan, malalaman na natin kung sino yung nasa panig ng kabutihan at yung panig na gustong pabagsakin si VP Sara mga kababayan, no? Di ba? Ang bihira mga kababayan. Iba yung pinagagawa talaga nila Luistro. Di ba? Alam naman natin na alam na nila yan mismo sa sarili nila na yung mga pinagagawa nila ay hindi makatutulong sa ating bansang Pilipinas mga kababayan. Di ba? Sa tingin ba nila pag na-impeach ng tuluyan si VP Sara ay magbabago ang pamumuhay ng sambayanang Pilipino, kabayan? Di ba? Ang mangyayari niyan is watak-watak mga kababayan. Magbawatak-watak tuloy tayo. Di ba? Mga kababayan? Ang bihira. Ikaw kabayan, anong masasabi mo dito sa mga pinagagawa nila sa ating presidente ngayong 2028? Komento nyo lang sa baba kabayan. At syempre, pag-usapan natin yan.